Merong airdrop mission no sa BRP Sierra Madre, matagumpay no, at matagumpay ang naging mission na yon. 27 Chinese Maritime Militia nag-rotation na sa West Philippine Sea. Yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video mga tol mula rito kay John Reps no. At kung bago ka pa lamang, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel, at kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga kapatid, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Dahil sa pahirapang resupply mission sa Ayungin Shoal kung saan gumagawa ng mga agresibong hakbang ang China Coast Guard, tahimik na isinagawa ng Philippine Navy ang isang airdrop mission sa nakasadsad na barko ng Pilipinas. Alamin ang buong detalye mamaya. So yun ang ginawa mga kapatid no, dahil nga laging nagkakaroon ng tensyon dito sa pagre-resupply sa BRP Sierra Madre. Ang ginawa na lang ng Navy is nag-airdrop na lang sila. Kung ano man yung supply, nilaglag na lang nila doon no, at pipick upin na lang yon ng mga sundalong nandoon naka-estasyon sa BRP Sierra Madre. So sa ganitong paraan ay walang nagawa no ang mga China Coast Guard na agresibong nagbabantay dito. Hindi naman kanila, 'di ba? So eto, tahimik lang na isinagawa, wala nang announcement. Basta ginawa lang nila, ayun, tagumpay no. Congrats sa ating Navy. At matapos ang malalim na pag-uusap ng China at Pilipinas kung saan nagkasundo upang paupain ang tensyon sa West Philippine Sea, abay hindi na naman tumupad sa usapan ang China dahil muling hinaras na naman ng China Coast Guard ang mga Pilipinong mangingisda. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Pero ayon sa balita no, nauna daw munang mangyari to no, January 12 to, bago yung nangyaring pagpupulong. Pero gano'n naman talaga sila, di sila marunong tumupad sa mga dahil salita. Sa mga panghaharang ng China Coast Guard sa mga barko at supply boat ng Pilipinas tuwing nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre, ay isinagawa ng Philippine Navy ang isang mabisang paraan para makaiwas sa blockade ng China Coast Guard. Ito ay ang airdrop mission upang mabilis na maihatid ang mga supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Matagumpay ang isinagawang airdrop mission ng Philippine Navy, ngunit limitado lamang umano o mas kaunti ang isinasakay na mga supply. Kinakailangan ding balutin maigi ang ibang mahahalagang gamit upang hindi pasukin ng tubig. Ang mga supply ay mabilis ding iniaahon ng ating mga sundalong nakadeploy sa Ayungin Shoal. Tama lang, tama yung ginawa ng Navy natin. Pero lumalabas kasi mga tol, kung ipagpapatuloy natin to, diba? Tayo rin talaga yung umiiwas no, at lumalabas talaga ritong iniilagan natin yung agresibong galaw ng China, which is parang sumasalamin na maano lang tayo no, pumupuslit lang tayo sa sarili nating teritoryo, sa sarili nating soberanya o exclusive economic zone no. Yun ang problema doon, dahil ayaw nga natin ng gulo ayaw natin ng away, so gumagawa na lang tayo ng paraan para maisakatuparan pa rin natin yung mission natin. Pero yun nga, ang lumalabas, sa sarili nating exclusive economic zone, pumupuslit lang tayo. Samantala, hindi bababa sa 27 barko ang ipinadala naman ng China sa West Philippine Sea na isang major maritime militia rotation ayon sa isang maritime security expert na si Ray Powell. Ipinadala ang nasa 27 barko ilang araw matapos magkasundo ang China at Pilipinas na bawasan ang tensyon sa rehiyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ayon kay retired US Air Force Colonel Ray Powell na ang mga kaganapan ay isang rotation ng mga Chinese militia ship dahil ang iba pang mga Chinese militia ship na matagal na sa lugar ay umuwi na kapag sila ay nagkakaroon ng mga kapalit. At sa ibang balita naman mga kabayan, matapos ang pag-uusap ng China at Pilipinas kaugnay sa pagpapahupa ng tensyon sa West Philippine Sea, abay ito na naman mga kabayan dahil hindi na naman tumupad sa usapan ang China at muli nitong hinaras ang mga mangingisdang Pilipino sa Baho de Masinloc. Ayon sa pahayag ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tumungo ang mga mangingisdang Pilipino sa south entrance ng Baho de Masinloc upang manguha ng mga seashells.
Maya-maya pa ay dumating ang isang rubber boat ng China Coast Guard na mayroong 5 sakay. Dito na bumaba ang mga Chinese at pinabalik ang kanilang mga nakuhang seashells. We optimize our presence dito. As I said, nagkataon lang talaga ngayon na inabot ng harassment ang mga Filipino fishermen na wala tayong Coast Guard at BFAR presence dito. Yun nga kasi masyadong maliit, no, ang kapasidad mga tol ng ating Coast Guard. Hindi nila kayang bantayan simultaneously itong kabuuan ng West Philippine Sea mga tol. Kaya ito ang inaabot tuloy ng mga pobreng mangingisda. Pero yung pang-ulam lang daw sana nila yun sa buong araw. No, yung ibang mga China Coast Guard sumampa pa doon sa bangka ng mga mangingisdang Pinoy mga tol. Hinabol sila tapos pilit na pinababalik yung kanilang mga nakuhang seashells mga tol. Kita mo kung gaano kawalang galang yung mga yon, di ba? Sa araw na yon. Kapag low tide, ang buong Scarborough Shoal, you can actually walk on it, no? Ang ginagawa ng mga Filipino fishermen, habang naghihintay sila ng pag-high tide or pagkaayos ng panahon, ay dito sila nangunguha ng kanilang seashells na pangkain, no? And unfortunately, ang ginawa ng Chinese Coast Guard noong January 12, no? Ng umaga ng January 12 ay nag-launch ng rubber boat ang isang Chinese Coast Guard vessel. At meron itong 5 Chinese Coast Guard personnel at nilapitan yung mga Filipino fishermen na nangunguha ng seashells dito. At bago sila paalisin, ay sinabihan pa silang they have to return, no, yung mga seashells na ginather nila sa dagat. Chinese Coast Guard naman, according sa mga Filipino fishermen natin, they cannot speak English, no? So ang sigaw sa kanila is by action lang, and then of course through their language na Chinese. So kaya pala minsan hindi sumasagot sa mga radio challenge, no? Hindi naman pala marunong magsalita ng English. naiintindihan lang nila to dahil pinapakita kung what are their Pilipino naman. Of course, from the video you can see na nagagalit sila by yelling at the Chinese Coast Guard. Pero after quite some time, no, makipagtalo sila, nagko-comply naman sila sa guidance ng Chinese Coast Guard. Pagtataka talaga ang trato ng Chinese Coast Guard sa ating mga Filipino fishermen dito. Ang sabi nga ng mga Filipino fishermen, kinatandaan na nilang nangingisda dito. So talagang masakit para sa kanila na ang dayuhan na China Coast Guard ay papaalis sa kanila at sinasabihan silang bawal silang manguha ng shells dito at ibalik sa dagat yung mga pinanguha nila. It is estimated na somewhere between 15 to 20 Filipino fishermen ang nandito sa low tide area na to ng Baho de Masinloc na nangungulekta ng seashell. So right after that, siguro we Tigas na mga mukha, no? Imagine mo mga kapatid, meron kang minanang bakuran na sagana sa mga puno, nasagana sa mga prutas at mga pananim. Ngayon nangunguha ka. Tapos merong mga dayuhan, no? Pipigilan ka, ipapabalik sa iyo yung mga pinitas mo. Grabe 'yun, mga tol. would also ask if they were able to document, no? Kasi ang mga Filipino fishermen ngayon, they are now well educated that they need to support the national government in documenting this aggressive action of China. So we can expect na itong mga mangingisda na to, after we meet them, no, na meron din silang maibibigay sa ating another copy or version of their videos that they gathered. They're asked to throw away itong seashells pabalik sa dagat. And then after that, saka lang sila pinaalis. No? So the instruction is for them to return the seashells and then saka sila papayagang umalis na, no? So kumbaga hindi sila pwedeng umalis doon hangga't hindi nila ibinabalik yung mga kinuha nilang seashells mo. Kita mo kung gaano kabastos yung mga yon, mga tol, no? Sa sarili nating teritoryo, mga tol, sa sarili nating exclusive economic zone. Sabi nung arbitral ruling 2016, di ba? Napanood natin 'yan. Na eto daw ay fishing ground ng China, Philippines, Vietnam. So pwede talaga tayong kumuha, no, ng mga isda rito, ng mga lamang dagat diyan, no, na legal 'yan sa batas. Pero etong mga inchik na to, kung paano yung ginawa nila sa buong South China Sea, na ang gusto nila, sila lang ang nagmamay-ari, ganun din mga kapatid dito sa Scarborough, no?
Gusto nila sila lang ang nagmamay-ari, gusto nila sila lang ang pwedeng mangisda, sila lang ang pwedeng kumuha ng mga bagay na nandiyan mga tol. Grabe. Nakaraang reporting natin ng pangyayari sa Baho de Masinloc, BFAR and the Philippine Coast Guard vessel are also supplying itong fuel subsidy natin sa mga mangingisdang Pilipino and some grocery items for us to sustain their fishing activity dito sa Baho de Masinloc. Nagkataon lang this time na the vessels of the Philippine Coast Guard and BFAR are on rotational deployment. Kaya we were not able to be there present nung nagkaroon ng harassment. Ayon sa mangingisdang kumukuha ng video ay mayroon umanong dalang pamalo ang mga Chinese Coast Guard. Nako. Nang bumaba ang mga Chinese Coast Guard ay nagmadali namang umalis ang mga kababayan nating mangingisda kung saan hinabol umano ang mga ito ng 4 na Chinese at ang ibang nakasaksi ay natawa naman dahil sa pagkadapa ng mga Chinese Coast Guard. At habang paalis na ang bangka ng mga mangingisdang Pilipino ay may isa pa umanong Chinese ang humawak sa bangka upang hindi makaalis ang mga kababayan natin. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang China kaugnay sa panghaharas na ito ng Chinese Coast Guard. Ang panghaharas na ito ng China ay isa na namang patunay na hindi talaga maayos kausap ang China o hindi marunong tumupad sa usapan. Hindi talaga maayos kausap yan. At hito at panoorin natin mga kabayan ang actual video ng panghaharas ng China. Hindi nga marunong umintindi ng English eh. Yun, sumampa pa sa bangka ng ng mga mangingisda. Ay, bumaba sila. Ay, bumaba ka? Bumaba sila. Ay, bumaba na yung isa. Ay, may baril. May megaphone. Eh, bumaba na talaga. Sabi niya, ay, Bumaba talaga sila. Apat lang sila, ang dami dyan oh. ala, nabiyag pa yun eh. Mababait lang to mga mangingisdang to no. Itong mga inchik na to pag nakatagpo kayo ng medyo loko-loko mangingisda rin. Ano lang yan. Lima. Ang garaw-garaw pa eh. Lima sila. Ng silo, nagpasa ng alis, Tumatakbo na isa. ayan, basta sila eh. Nagpasan sila ng takbo, tumawa, mas bato at tumatakbo, tinaboy sila ng China Coast Guard. Saktan nyo sila. Pamalo. Ano kayo, may dala sila pamalo? Ayun o, sa harapan. Hawak na lang yung nasa ulan. Ayun yan. May dala silang mga pamalo. Palong yata yung mga tao na sa ibasan. Ayun o. Trick na yan. Takbay lang muna natin, tabidyoan natin. Ayun hinaharang nila yung bangka na service ng bangka na Pilipino. Yan Natapa. Yan hinaharang nila yung mga Pilipino tinataboy na sa ibasan. Yan. Yan mga Pilipino, tinataboy nila Ay, mga katol. Bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa mga video na panood natin ngayon mula kay John Reps? Comment ka na lang sa baba mga tol, no? At pwede mong i-share ang iyong saloobin at iyong opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.